Ang taong bayan po hindi po bingi at hindi po bulag. Nakikita po lahat kung ano pong nangyayari sa bansa natin. Sikat na sikat ngayon ang Minority 11. Nagiging walkout 11 na po sila. Sila po yung sikat na sikat ngayon sa social media. Mag-i-scroll ka ngayon dyan sa Facebook account mo, sa cellphone mo, lagi mong makikita yung walkout na 11 senador na yan na minority. Sila ang lagi mong makikita. Sila po ngayon ang sikat na sikat. Trending sila ngayon dyan sa social media, yung walkout nila. Grabe no, hindi talaga nila matanggap na sila ay minority na at hindi na sila majority. Di ba? Ayon nga kay Senador Amy Marcos sa kanyang press con o sa kanyang sa live kanina, hindi po ang majority o hindi po sila ang nagbaon sa Senado. Di ba? Hindi po sila. Nangyari daw yung Senado, naging baon na yung Senado nung tinigil daw ang Blue Ribbon is investigasyon dahil pinagtatakpan daw ang totoong mastermind sa flood control. Tapos ngayon may pa-walk out pa sila, di ba? Hindi talaga nila matanggap siguro na sila ay minority na. Tingnan mo, ang daming kinasuhan ngayon sa majority, halos ubusin na yata ang lahat. Halos ubusin na. Nauna na si Jingo Estrada, Senador Jingo Estrada. Isusunod si Senador Marcolita. Tapos, mayroon pa si Senador Villanueva. Sunod pa dyan si Escudero. At ngayon, pinaano pa si Senador Robin Padilla. At baka sa ICC, mayroon na naman kasunod si Senador Bungo. Bukod kay Senador Bato. 8 sa minority ang iniipit ngayon. Diba? Grabe. Matindi po. Hindi pa ba sila kontento na andyan na sa Senado yung impeachment laban kay VP Sara Duterte? Ayan pa. Nag-walk out kapag hindi nila gusto yung gusto ng majority. Kasi pagdating sa butuhan, talaga namang matatalo sila dahil minority lang sila. At sinasabi nila palagi na sulit talaga daw sila na Block 11. Kung sulit sila Block 11, mas sulit din po ang Block 13. Sulit po ang majority. Kaso nga lang pinagkakasuhan. Gusto nilang mabawasan at hindi sila papayag, lalong-lalo na si Senador Erwin Tulfo, hindi sila papayag na pwedeng makabuto o bumoto yung halimbawa may makulong din sa majority, pwedeng bumuto online. Hindi sila papayag na nakakulong na pwede pang bumuto. Ano ang kinakatakot nila kapag nakakabuto yung isang senador na nakakulong? Anong kinakatakot nila? Di ba? Sabi na nga rin ni Senador Marcolita, may mga natatakot talaga dyan na mabanggit pagdating sa Blue Ribbon Committee. Pag buksan ulit yung Blue Ribbon Committee investigasyon at mapatawag yung 18 Marines, tapos yung sa flood control, may mababanggit na pangalan dyan sa minority, baka yan ang iniiwasan. Yan ang sinasabi ni Senador Marcolita na baka mabanggitin isang pangalan sa kanila. Grabe no? Sikat na sikat yung pag-walk out nila. Kita mo sa Facebook ngayon, kita nyo sa cellphone nyo, mag-scroll kayo, halos sa kanila na lahat ng mukha nandyan sa newsfeed. Yung 11 na nag-walk out. Grabe. Kita mo si si Kiko Pangilinan, tumaas-taas na naman ang busis. Kung pataasan lang siguro ng busis at palakihan ng mata, ay panalo na eh. Di ba? Lakas ng busis, kaya binara ulit ni Senador Cayetano. Sinabihan na humingi ka na ng suri kay Senador Robin Padilla, tapos kayo inuulit mo na naman yung pagtataas-taas ng busis. Tapos ito si Senador Erwin Tulfo, ang taas-taas din ng busis, parang nasa programa lang niya. Ang taas ng busis. Di ba? Kaya ni out of order ni Senador Cayetano. Grabe po yung kaganapan kahapon. Ayaw nila na masunod yung majority. Walk out sila. Tapos sabi pa doon, may nakita ko sa Facebook na panalo doon sila sa kanilang pag-walk out. Panalo doon. Taong bayan ang talo. Dahil taong bayan nagpapasahod sa kanila, umalis sila sa trabaho. Dapat tuloy-tuloy na yung trabaho. Yung bangayan nila dyan, yung bangayan,
Ang taong bayan, ang lugi dyan, ang talo dyan. Dahil imbis na maraming mga panukala na pwede nilang gawin, amindahan nila, nawawala dahil sa bangayan. Hindi na lang magkasundo para sa taong bayan. At yung ginagawa nilang walkout, sino po bang talo nun? Taong bayan ulit dahil natitigil na naman yung ano pong dapat nilang pag-uusapan yan para sa bayan. Grabe po, sila po yung sikat na sikat ngayon. Trending po talaga sila ngayon. Nasa pawan yung satisfaction rating si Pangulong Bongbong Marcos sa SWS na negative 15. Napakababa na po yung satisfaction rating si Pangulong Bongbong Marcos, negative 15. Ngayon ka lang makakita ng presidente ganyan na negative 15 yung satisfaction ratings sa survey ng SWS. Sobrang ano na po yan. Ang lala na po yan. Pero, wala. Nasapawan siya dito sa walkout 11. Nasapawan po. Grabe po ang balita ngayon. Talagang sikat na sikat sila yan. Trending sila. Akala nila sila yung tama. Taong bayan po ang talo. Talo po ang taong bayan. Ano ba kinakatakot nila kung ituloy ulit yung Blue Ribbon Committee investigation sa flood control? Kaya nga ayon ni Senador Amy Marcos na may mga pinagtatakpan yan kung sino talaga ang mastermind sa flood control na yan. Yan po ang ginigiit ni Senador Amy Marcos na may pinagtatakpan talaga kahit dahil tinigil po yung flood control investigation sa Blue Ribbon Committee. Kaya ayon nga yung Senador Amy Marcos, may pinagtatakpan kung sino yung mastermind. Di ba? Yan yung sinabi ni Senador Amy Marcos kanina. Di ba? Grabe po, bakit ano kinakatakot nila? Kung pwedeng bumuto kahit nakakulong isang senador at kung ulit na naman na imbestigahan ulit yung flood control, ano kinakatakot nila? Lalong-lalo na yung Malita. Sigurado sa minority na yan may mababanggit na pangalan dyan. Na sinabi na ng mga ex-18 Marines na mayroon dyan na nadalhan nila ng pira dyan sa minority na yan. Ayon yan Attorney Baligot. Di ba? Baka takot sila dyan na may mabanggit na pangalan isa sa kanila. Kaya iniiwasan nila. Ngayon, iniisa-isa na yung majority. Biruin mo, sunod-sunod yung kinakasuhan ngayon. Tama nga talaga. Eksakto yung sinabi ni Senador Amy Marcos na tinatakot pag hindi sumali sa minority, kakasuhan. Ayan, nagkatotoo. Nagkatotoo yung sinabi ni Senador Amy Marcos. At yung mga dilawan naman, kung dati galit na galit sa mga Marcos, may pasigaw-sigaw pa na Marcos never again, nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila? Buti pa tong isang Marcos na babae, kinakalaban yung kapatid. Di ba? Talagang pinupuna niya yung kapatid niya, pinupuna yung administrasyon ng kapatid niya, pero yung mga dilawan dati na sumisigaw ng Marcos never again, nasaan na sila ngayon? Ano ang sigaw nila? Puro impeach Sara. Impeach Sara. Aristo ba to? Yan na lang ang alam nila. Pero yung Marcos dati na sinisigaw nila, nagalit sila sa Marcos, nawala. Puro impeach Sara. Aristo ba to? Yan na lang po. Puro Sara, puro Duterte, puro Sara, Duterte. Diyan na lang sila nakapokus. Yan ba yung may panindigan? Yan ba yung ginagawa nila na para do sa bayan? Para sa bayan, para sa pansarili ninyo lamang. Para sa pansarili nyo. Para sa mga pansariling, para lang sa pansariling interest nyo yan. Sigaw-sigaw dati na Marcos never again, lalo na yan si Kiko. Isa rin yan matindi sila Laila de Lima. Yan yung mga liberal party noon na ayaw sa mga Marcos. Pero ngayon, may naririnig ba tayo sa kanila? Wala. Buti pa nga ito si Senador Amy Marcos na kapatid niyang Pangulo pero pinupuna niya. Talagang sinasalungat niya pagka mali talaga yung ginagawa. Mali yung pamamalakad. Pero yung dating galit ng mga Marcos, puro impeach Sara, Aristo ba to? Puro Duterte na lang. Lahat na lang na nangyari, puro Duterte ang may kasalanan. Ngayon na ako nakakita ng ganito na grabing pamumulitika dahil lang sa pansariling interes. Gusto kasi nila yan mga yan
na mga dilawan yan, gusto nila sila ang mamamahala sa gobyerno. Yan ang totoo. Isa pa tong ibang kaparian nakikisali sa ano. Hindi na lang sila magmisa dyan sa simbahan eh. Nakikisali pa. Tapos magmimisa sila, sabihin nila, patawarin mo yung nagkakasala sa iyo. 'Di ba? Yan pa ang sasabihin nila. Patawarin mo yung nagkakasala sa iyo. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pero anong ginagawa nila ngayon? Impeach Sara. Convict Sara. Ganon ba yon? Lalo-lalo na yun si Flavi. Diba? Yan si Flavi. 4 daw ang nakakita niya na tumanggap ng pera yan. Si Dilima naman, 7. Ayon kay Atty. Baligot. Puro politika lang. Puro na lang Duterte. Tingnan mo ngayon, puro majority na ang pinagkakasuhan. So, ibig sabihin, matitino lahat yung mga minority. Yung minority na mga senador, lahat yan matitino dahil walang nakakasuhan. Tapos yung mga congressman, lahat matitino dahil wala tayong nababalitaan na kinakasuhan. Sila matitino, sila walang ginawa, hindi sila kurap. Ang kurap, yung nasa majority lang ng Senado dahil sila ang kinakasuhan. Pero minority, lahat matitino, lahat hindi kurap dahil walang kinakasuhan. Pati yung mga congressman, lahat matitino, lahat hindi kurap dahil walang kaso. Ang majority lang ng Senado ang may kurap dahil sila ang kinakasuhan. Ganon po ba yon?